Isa sa pinaka-main attraction dito sa Baguio itong strawberry farm at matatawag itong strawberry capital of the Philippines. Alas 5 pa lamang ng umaga ay unti-unti nang dinadagsa ng mga turista na nagmumula sa iba't ibang lugar. Kahit nga ibang lahi ay narito na rin. Ayon sa panayam ng Filipino Mirror sa ilang farmers, umaabot sa 30 hektaryang lupain ang sakop ng tanim ng strawberry. Sinasabing ang pinaka-best picking season sa strawberry field ay buwan ng Marso at Abril. Habang nag-aantay sa pagbukas ng strawberry farm ay may ilang vendor dito na nag-aalok. Kahit umaga pa lang ay meron ng ice cream, siyempre merong strawberry flavor at avocado. Bukod sa strawberry ay meron din ditong makikitang iba't ibang klaseng prutas. Bukod sa mura na ito ay sariwa pa. Ito ngang giant orange ay nasa 180 pesos per kilo lamang. Tamang-tama ito ngayon sa bagong taon. Kaya guys, kung kayo ay nasa Baguio or balak nyong pumunta ng strawberry farm, huwag nyong kalilimutang bisitahin itong stall ni Ate Shasha dahil dito nyo matatagpuan ang iba't ibang uri ng prutas para makumpleto ninyo ang 12 na bilog para sa bagong taon. Ito ang kanyang stall, Shasha Fresh Fruits. Kung kayo naman ay vegetarian at ayaw nyo maghanda ng mga karne para sa bagong taon, marami kayong matatagpuan ditong gulay guys. At puntahan nyo naman itong stall ni Nanay Anita. Stall 54 siya, fresh vegetables. Alam nyo ba guys kung magkano ang bintahan ng mga gulay dito? Lalo na dito kay Nanay Anitas dahil nagulat ako sa presyo niya. Dahil broccoli 3 kilo for only 100 pesos. Tingnan nyo naman guys kung gaano kabundok ang stock ni Nanay Anitas ng broccoli dahil mayat maya ay merong umu-order sa kanya. Ganon din dito sa repolyo. Alam nyo ba guys, 100 pesos ay meron ka ng 3 kilo. Mapapasabi ka nilang talaga na grabe. Bakit ang mura dito pagdating sa Manila? Diyos ko, ang presyo nito ginto. Lalo na itong broccoli, grabe. Ang halaga nito sa Manila, isang piraso nasa 80 na. Dahil nga napakamura dito, napapaisip naman tuloy ako magnegosyo. Kahit siguro 50 pesos isang piraso, pwede na siguro makabawi man lang sa pamasahe. Bukod sa ating mga prutas at gulay, ay may makikita rin tayo ditong iba't ibang uri ng mga delicacies. Merong strawberry jelly, strawberry jam, OB jam, syempre meron din dito at iba't ibang uri pa ng mga nakabandel na gulay. Alam nyo guys, meron din dito nakabandel na 100 pesos lamang na panchapsuy bundle. Mag-ikot-ikot lamang kayo dito at marami kayong makikita. 1,000 budget mo dito ay sulit na meron ka ng pang medianoche, nakatipid ka na, healthy ka pa. Matapos namin puntahan ang mga fruit stand and vegetable stand ay pumunta naman kami sa mga pasalubong center. Dito lang yan matatagpuan sa loob ng strawberry farm, bandang gilid siya guys. Mag-ikot-ikot lang kayo dito ay mabilis lang ito matagpuan. Dito guys ay marami tayong pagpipili ang pampasalubong dahil may pambata at may pangmatanda. Yun lamang guys, kapag pupunta kayo dito sa mga pasalubong center, iwasan yung dalhin ang inyong mga bulilit sapagkat kapag may nakitang laruan yan, siguradong mapipilitan kang bilhin yan. At itong small guitar na napili ng aming bulilit ay nagkakahalagang 140 pesos at natawaran namin siyang 120 lamang. Hahabol pa ata itong aming anak sa pangangaruli ngayong New Year. Habang narito pa kami ay sinusulit na namin ang kailangan naming bilhin at naispatan ko nga itong aking mga kasamahan. Abay parang pinapakyaw na nila ang lahat ng paninda. Kita naman sa mukha ni ate, mukhang nakajackpot siya lalo na dyan sa babaeng nakapula. Dahil kahit sundot kulangot ay binili niya. Mag-aalas 7 na nga ng umaga at marami ng taong nakapila papasok ng strawberry farm. Ayon sa aking pagtatanong ay wala namang entrance fee at meron ka lang babayaran kapag ikaw ay namitas ng prutas na nagkakahalagang 700 pesos per kilo. Parang for picking experience lang yung babayaran dito. Kaya guys, if you're going to Baguio, then don't forget to visit the famous strawberry farm in La Trinidad. At marami kayong pagpipilian at mabibili dito mismo sa loob ng strawberry farm.